Ang mensahe po natin ngayong umaga ay pinamagatang The Parable of the Hidden Treasure. Okay? Ito po ay isa sa mga naging sagot ni Jesus habang kausap niya ang mga Pariseo. Kasi ang mga Pariseo is not after the truth. After sila sa pagtatalunan at questionin ang mga ginagawa ni Jesus nung kanyang kapanahunan. At dahil po doon, ay nagbigay ng parable si Jesus. Ang parable po ay kwento na panlupa, pero ang reflection niya po ay panglangit. Yan, ano? Yan. The parable of Jesus are beautiful lessons for Christians. And of course, non-Christians as well. But sometimes their meaning might be hard to understand. Kasi nga parable kailangan pang i-explain. One example is the parable of hidden treasure. Kayamanan na nakatago. The parable is sometimes referred to as the parable of treasure in the field and is found in the book of the Bible in Matthew chapter 13, verse 44. This will serve as our text this morning. Okay? So, Matthew chapter 13, verse 44. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pwede ba? Okay, 1, 2, 3. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hidden a field, that which of a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. Tayo po'y manalangin. Father, thank you so much, Lord, for this portion of the scriptures that was just read. I pray, Lord, that you may use it to bless our hearts and enlighten us and make us realize some very important things that we need to realize in this life. In Jesus' name, amen. Okay. As a matter of fact, ito pong ating teksto ay this parable of the treasure in the field is only one sentence. Tanyo po, isang sentence lang po yan, no? Sentence long, but is packed with meaning. Isang sentence lang ito. Pero punong-puno siya ng kahulugan. Unang bagay na ating titingnan ngayon ay yung hidden treasure. Ang salitang treasure sa Tagalog ay kayamanan. It can be a lot of money, or bags of money, or sacks of money, or it can be in a form of gold, no? Pwede, bara-barang ginto. Noong unang panahon po, ang mga tao ay hindi po nagbabangko, wala pa kasi bangko noong panahon na yon. Kaya ang mga tao, yung kanilang kayamanan ay iniipon nila at itinatago nila sa bahay. Kapag dumami na, ito ay ibinabaon nila. So, ganun po ang sistema ng unang panahon. Kapag dumami na yan, ay ibinabaon nila, no, sa ilalim ng lupa. Either sa ilalim ng bahay nila or sa field na sila lang ang nakakaalam. Okay? Kaso merong mga pangyayari na hindi inaasahan na yung may-ari ng lupa o ng bahay ay either napapatay o namamatay. At walang nakakaalam nung ibinaon niyang kayamanan. Yun po yung instance dito. Na iba na ngayon na may-ari. Tapos meron tao na nakita niya na mayroong kayamanan doon. Yan, ano? Swerte. So, ang ginawa niya ay iniwanan niya at tahimik. Dapat ikaw lang ang nakakaalam. Yan. Pero hindi mo pwedeng kunin yun. Kasi pagka kinuha mo yun, pag nanakaw yun, that is a theft. Kaya kinakailangan niyang gumawa ng paraan. Yan ang kwento dito. Okay? The hidden treasure. Now, mapapansin po natin na ang nakatagong kayamanan ay kinakailangang hanapin. Siyempre, kapag magbabaon ka o magtatago ka ng kayamanan, hindi mo yan ilalagay lang sa gilid-gilid ng bahay, no, na kapag kinanti mo yung lupa, kita mo na kaagad. Siyempre, medyo malalim yan. Pero siyempre, hindi naman 6 feet below the ground, di ba?
Kapag 6 feet below the ground, wala ka ng planong hukayin yon, di ba? O katulad ng tao, pag namatay, ililibig na, o wala na tayong planong hukayin pa yon, okay? So, not in the case of this treasure. Siyempre, siguro hanggang tuhod lang yan. Pero kinakailangan siyang hanapin. Okay? So, ang hidden treasure ay kinakailangang hanapin. It was out of plain sight. Bukid kasi. No? Bukid. So, plain sight. Pero hindi mo basta-basta makikita. Plain sight, kaya kahit na lumakad ka ron, hindi ka basta matatalisod kasi nakabaon. Okay? So, you cannot be able to stumble upon it just easy. And it can't be found without looking. No? Yung treasure na yon ay hindi mo makikita yon kapag hindi mo hanapin. Kasi nga, yung may-ari nun, maring namatay na siya, or something unfortunate happened, na wala na nakakalam, iba na ang may-ari ng lupain, pero hindi niya alam, pero merong isang osyosero, no? Alam mo kung minsan, no, medyo namamasyal tayo, paikot-ikot tayo, hanggang sa mabungkal niya yon. At tinakpan niya ulit at tahimik lang. At sabi niya, babalikan kita. Ayan, ano? Kasi hindi niya pwedeng hukayin eh. So, it cannot be able to see, no, or found easily. You need to find it. In the same way, no, in the same way na ang kaligtasan po ay naihalin tulad sa ganyan.